My name is Ismael, 32 years old, single, may sarili akong high-end restaurant sa city at halos doon na umikot ang buhay ko. Hindi ako pala party, hindi ako mabilis ma-attract, at lalong hindi ako naniniwala sa love. Maaga akong natutong tumayo sa sarili kong mga paa dahil matagal nang hiwalay ang mga magulang ko. Nasa Canada ang mama ko, may bago ng pamilya, habang ang papa ko naman ay nasa probinsya at bihira kaming mag-usap. Well, ayos lang sa akin dahil sanay na akong mag-isa at wala akong kailangan sa kahit na sino. Maraming babaeng dumarating sa buhay ko pero hindi ako mabilis maapektuhan. Hindi ako yung tipo ng lalaking titibok ang puso dahil lang maganda o sexy ang kaharap ko. Hindi rin ako yung tipong manloloko o magpapaasa ng babae. Kung wala akong nararamdaman, wala talaga at hindi na magbabago yun. At akala ko, walang babae ang makakapagpabago nun. Hanggang sa dumating si Marjorie. Isang hapon, may walk-in client daw na gustong kausapin ang may-ari. Kaya lumabas ako sa office para i-check ang staff nang makita ko siya. Nakaupo sa bar counter. Nakapulang dress na simple pero nakakabaliw ang dating. Mahaba ang buhok, maputi, may tindig na parang alam niyang tititigan mo siya kahit anong pilit mong umiwas. Maganda siya, pero ang mas nakakainis, alam niyang maganda siya. At nang magtama ang mga mata namin, ngumiti siya, yung ngiting hindi mo agad makakalimutan. "Are you the owner?" Tanong niya, diretso, walang pag-aalinlangan. Hindi ako sanay sa mga babaeng hindi intimidated sa presensya ko. Karamihan ng babae, nahihiya o kinakabahan. Si Marge, iba. Diretso siya kung tumingin sa akin, sobrang taas ng confidence. Ano naman kung ako? Malamig kong sagot. Ngumisi siya at doon nagsimulang kumulo ang dugo ko. Not because I disliked her, pero dahil hindi ko maamin na tinamaan ako sa unang tingin. Umorder siya, kumain, ngumiti sa staff, nag-iwan ng malaking tip, at bago pa man siya lumabas, tumingin ulit siya sa direksyon ko. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin, pero ilang araw matapos ang unang encounter namin ni Marge, hindi na siya mawala sa isip ko. Hindi naman ako ganun. Hindi ako yung tipo ng lalaking magi-Instagram stalk ng babae. Pero eto ako. Hawak ang phone, naka-open ang IG niya, naka-zoom sa litrato niyang naka-black swimsuit sa beach. At oo, inaamin ko, nakadagdag lang sa buwisit ko kung gaano siya kaganda. Sobrang confident, sobrang hot, sobrang dangerous. Maya-maya ay mahina akong napamura ng hindi sinasadya habang tinitignan ng isa sa mga post niya. Isang simple lang na candid pic pero napaka-sexy. Ang daming likes and comments. Hindi ko namalayan na sobrang lukot na pala ang noo ko. Doon ko na-realize, hindi ko gusto yung mga lalaking grabe kong humanga sa kanya sa comments. Nakakainis. Habang tinitignan ko ang stories niya, biglang may narinig akong bulungan ng staff sa labas ng office ko. "Uy, ayan na si Miss Marge. Grabe, ang sexy talaga. Tignan mo yung kasama niya, ang gwapo." Napatigil ako. "Kasama?" Bigla akong na-curious kaya tumayo ako, lumabas ng office at doon ko sila nakita. Si Marge, naka-slit dress na puti, long hair down, parang napaka-effortless ang ganda. At nasa tabi niya yung lalaking sinasabi ng mga staff. Matangkad, gwapo, mukhang model. At sobrang lapit nila sa isa't isa. Nakaakbay pa ang lalaki kay Marge. Agad na nag-init ang tenga ko at sumikip ang dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang unang pumasok sa isip ko, sino tong gagong to at bakit nakadikit kay Marge? Pero bago ako makalapit, biglang humarap sa akin yung lalaki. "Oh my gosh, you're Ismael?" Wika niya. May malambot na boses, parang hindi pang lalaki kaya napakurap ako. "Ah, oo," sagot ko at nalilitong bahagya.
Biglang nagpalakpak siya. As in OMG daddy, ang gwapo mo pala in person. No wonder hindi makaget over sa'yo si Marge. Natigilan ako. Daddy? Hindi makaget over? Ano raw? Nang tumingin ako kay Marge, nakita ko yung ngiting parang pinipigilang tumawa. Ismael, meet Kevin. Maya-maya ay pakilala ni Marge sa kasama. Ngumiti si Kevin at inabot ang kamay ko na parang excited. Hi babe, I'm Kevin. Bakla po ako, hindi ko po boyfriend si Marge. Paki-noted. Hindi ko type ang matapang na panga niya. Pero yung sayo, pwedeng pwede. Wika ni Kevin, sabay tili at tapik sa braso ko. Wow, putya, hindi ako prepared. Napatingin ulit ako kay Marge na obvious na nag-e-enjoy sa reaksyon ko. Mukhang napagkamalan ka ni Ismael na jowa ko. Nakangising wika ni Marge. Lumingon sa akin si Kevin, nakangiti ng maldito. Uy Nax, nagsiselos si Daddy. Nangaasar na wika ni bakla. Hindi ako nagsiselos. Sagot kong diretsyong denial, pero obvious sa mukha ko ang totoo. Sure ka? Kasi ang sama ng aura mo kanina nung nakaakbay ako kay Marge. Parang gusto mo kong itumba sa tingin mo. Tumawa si Marge at doon ko na-realize, nagselos nga ako. At sa isang bakla pala. Gusto ko sanang mahiya. Pero nang magtama ang mata namin ni Marge at nakita kong nangaasar siyang nakangisi, ay mas lalong uminit ang ulo ko sa kanya. Actually, 2 ulo. At dahil sa inis ko, tinalikuran ko silang 2. Grabe ka Marge, sobrang hot pala ni Ismael. Kaya pala baliw na baliw ka eh. Rinig ko pang wika ni Kevin habang papalayo ako at aaminin ko, ang sarap sa ego. Ilang minuto lang ang lumipas bago kami nagkasalubong ni Marge sa hallway papunta sa CR. Nakatayo siya ron, nakasandal sa pader at nakangiti. Hi owner, malandi niyang bati sa akin. Itigil mo yan, iritadong sagot ko. Bakit? Wala naman akong ginagawa. Nakakunot ang noo niya, pero halatang nang-aasar pa rin. Wala. Kung makadikit sa'yo yung kaibigan mo, sino bang hindi mag-iisip? Napahagik-gik si Marge. Parang lalo niyang gustong uminit ang ulo ko. Ay, so naiinis ka pala. Aminin mo na kasi na nagselos ka. Sinamaan ko siya ng tingin. Ayaw kong aminin. Hindi pwede. Hindi nga. Iritableng sagot ko. Pero imbis na tumigil, lumapit pa siya sa akin. Hindi basta lapit. Lapit na parang inaangkin niya ang espasyo ko. Sobrang lapit na naamoy ko yung halimuyak niya. Malinis, malamig, nakakalasing. Nagsiselos ka Ismael. Alam ko. Bulong niya. Halos nakadikit ang labi sa tenga ko. At ilang saglit lang, hindi ko na alam kung paano nangyari. Hindi ko maalala kung sino ang unang gumalaw. Ang alam ko lang, mahigpit ko siyang hinawakan, sabay hila papunta sa opisina ko. Pagkasara ko pa lang ng pinto, hinila ko siya sa bewang at hinalikan ko siya ng walang preno. Ang lambot ng labi niya, ang init ng katawan niya, ang ungol niya, lalong nagpapabaliw sa akin. Mael, ungol niya habang nakasampa siya sa mesa. Hindi ko na kinaya. Sa loob ng opisina ko, nangyari ang unang beses naming 2. At pagkatapos nun, hindi na kami tumigil. Hindi lang one time, kundi pa ulit-ulit. Linggo-linggo, gabi-gabi kung minsan, naging partners in bed kami. Walang label, walang commitment. Pero pareho naming alam na ibang level ang pinagsasaluhan namin. Isang gabi, pagkatapos namin sa isang round, nakahiga siya sa dibdib ko. Huminga siya ng malalim, tapos bigla siyang nagsalita. Mael, pakasalan mo ko. Napakunot ang noo ko. Ha? Seryoso ka? Tanong ko sa kanya. Hindi mo kayang mawala yung sarap na kaya kong ibigay. Alam ko yun. At ako, ayoko na ng ganito na walang direksyon. Wika ni Marge
Kaya umiling ako. Hindi ako naniniwala sa kasal, Marge. Hindi ko kailangan ng papel para patunayan ang kahit na ano. Humigpit ang hawak niya sa braso ko. Then, gawin nating simple. 1 year. Pakasalan mo ko for 1 year. Kung wala ka pa ring nararamdaman after a year, maghihiwalay tayo. Alok sa akin ni Marge. Seryoso ka talaga? Hindi na kailangan yan, Marge. Nagagawa naman natin ang gusto natin. Sagot ko sa kanya. No ring, no deal. Walang kasal, stop na natin to. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung bakit, pero napapayag niya ako. Pero habang magkasama tayo, ako lang ang babae mo. At pangako kong ibibigay ko lahat-lahat, Mael. After almost a month, kinasal kami ni Marge. Simple lang, kaunting kaibigan. At pagkatapos nun, nagsimula ang trial namin bilang mag-asawa. And to be honest, okay si Marge. Sweet, malambing, maasikaso. Ini-spoil ako sa lahat. Pero ang pinakagusto ko sa kanya, yung performance niya sa kama. Sobrang iba talaga siya. Sobrang intense. Sobrang addictive. At dahil doon, hindi ko siya mabitawan. Pero bukod doon, wala na. Alam kong hindi ko siya mahal. Sinubukan ko naman, pero wala talaga. Sabi ko nga, hindi ako naniniwala sa kasal at love. At pagkatapos nga ng 1 taon, andito ako sa harap ngayon ni Marge. Inilapag ko ang divorce paper sa lamesa. Tahimik lang ako habang nakaupo siya ron. Nakasando, manipis ang roba, at halos hindi tinatakpan ang maputi niyang hita. Kahit ayaw kong aminin, agad kong napansin ang bahagyang nakalabas na dibdib niya. Napalunok ako. Maya-maya ay napakuyom ang kamao. Kahit kailan talaga, katawan niya ang kahinaan ko. Pero hindi na ako pwedeng umatras. 1 taon na kaming kasal. 1 taon ko ring pilit kinapa kung may mararamdaman akong iba para sa kanya maliban sa libog. Pero wala talaga. Hanggang ngayon, wala pa rin. Pirmahan mo na, Marge. 1 taon na pero wala pa rin talaga. Seryosong wika ko. Hirap man siyang ngumiti, pero pilit pa rin siyang nagbiro nang basahin ng papel. Ayaw niya akong bitawan. At kahit malamig ako sa kanya, kahit binabaliwala ko siya, nakikita ko sa mga mata niya araw-araw, umaasa pa rin siya. Umaasa na darating yung araw na mamahalin ko siya. Pero pinagdamutan ko siya noon pa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil ayaw kong bigyan ng meaning ang relasyon namin na nagsimula lang sa init ng gabi. Talaga bang wala kahit konti? Sa loob ng 1 taon na ginawa ko para sa'yo, hindi mo ko nagawang mahalin? Tanong niya nang nakatingin sa akin. Umiling ako. Pinakiramdaman ko pa ang sarili ko kung meron bang kahit konting spark. Pero wala talaga. Ang sumagot lang ay ang pag-igting ng alaga kong hindi marunong makinig sa utak ko. Nakakaloko. Ang puso ko tikom, pero ang katawan ko sabik na sabik sa kanya. Kita kong gustong umiyak ni Marge, pero mas pinili niyang magpakatatag. Masakit panoorin. Pero mas masakit amining wala talaga akong maibigay na pagmamahal kapalit ng ibinuhos niya. Kung ganon, bago ko to pirmahan, pwede ba kitang makasama ulit sa kama? Huling beses na lang. Pakiusap niya at doon ako tuluyang natigilan. Dahan-dahang nahulog sa sahig ang roba at nang makita kong nakatayo siya ron, perpekto ang bawat kurba, parang may sumabog sa loob ko. Lahat ng pinipigilan ko ay nabura. Paano ko siya pakakawalan ng ganito kadali? Gayong sobrang lakas pa rin ng epekto niya sa akin. Lumapit ako. Dinampian ko ng halik ang leeg niya. Pagkatapos ay sa labi. Huling beses na to, Marge, kaya susulitin ko na. At doon ay kinalimutan ko muna lahat ng iniisip ko. Gigil kong hinaplos ang katawan niya. Bawat kurba na minemorize na ng kamay ko. Umiinit ang hininga niya habang dumadaing sa ginagawa ko. Nilunod ko ang sarili ko sa lambot ng balat niya. Sa amoy niya,
sa paraan ng pagkapit niya sa batok ko na parang ayaw niya akong pakawalan. Nang tawagin niya ang pangalan ko, para akong tinamaan sa dibdib. Hindi dahil sa pagmamahal, pero dahil doon ko lang siya nararamdaman ng buo, sa sandaling pinapaligaya namin ang isa't isa. Hindi nagtagal ay sabik akong pumasok. Napaliyad siya at agad niyang ipinulupot ang mga hita niya sa bewang ko. Tinarga ko siya, yakap-yakap niya ako, at ramdam ko ang bilis ng tibok ng dibdib niya sa leeg ko. Dinala ko siya sa sofa at doon ko siya pinaglaruan ng hindi ko tinigilan. Hanggang siya na mismo ang sumuko, hinihingal, nanginginig at halos matuliro sa pagod. Habang nakahiga at katabi ko pa rin siya, doon ko na-realize na kapag tuluyan ko siyang pinalaya, kapag tuluyan ko siyang iniwan, kailangan ko ring tanggapin na hahanap-hanapin ko tong sandaling to. Pero ewan ko, parang may kulang, hindi ko maipaliwanag. Dahil para sa akin, hindi sapat yon para tawaging pagmamahal. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Marge. Ako kanina pagising, pinapanood ko siyang matulog ng ilang minuto bago ko pinulot ang mga gamit ko. Kailangan ko nang umalis. Bago pa magbago ang isip ko. Bago ko hayaang matalo ako ng katawan ko, imbes ng desisyong ginawa ko. Pababa ako ng hagdan habang hawak ang huling gamit na dadalhin ko. Gusto ko na lang matapos ang lahat. Ang pag-alis, ang usapan, ang kasunduan namin ni Marjorie. Pero pagliko ko sa huling baitang ay bumungad siya. Ngayon na rin ang alis ko. Napirmahan mo na ba? Sabi ko ng diretso. Bumalik agad yung pagiging malamig ko. Mas madali yun, mas safe. Pag hindi ako nagpapakita ng emosyon, hindi ko na kailangang magpaliwanag kung bakit wala akong maibigay sa kanya. Maliligo muna ako at maghahanda ng pagkain. Mamaya ko na umalis. Mabilis niyang sagot. Hindi ako sumagot. Hindi ko rin siya sinundan. Mas mabuti nang matapos agad. Habang nasa sala ako, narinig ko ang pagbukas ng shower sa taas. Ilang minuto pa at bumaba siya. Amoy sabon, bagong paligo, at suot ang maluwang na t-shirt na lagi kong tinatanggal kapag nasa kama kami. Naghanda siya ng pagkain. Pinagsandok pa niya ako na parang normal lang ang lahat. Tapos bigla siyang ngumiti. Yung ngiting alam niyang kahinaan ko. How was my performance last night? Umikot ang sikmura ko. Putya, ayokong mapunta sa direksyong yun. Hindi ko na kayang maulit pa yung kagabi. Pinagapang niya ang paa niya sa binti ko. Ramdam ko agad ang kilabot ng kuryente sa buong hita ko. Umigting na naman ang katawan ko. Parang tinutuksong bumalik sa kama, nakalalabas lang namin kagabi. Marge, tumigil ka na. Mariin kong sabi habang iniiwas ang binti ko. Hindi pa ba sapat yung kagabi? Iritado kong tanong. Final na ba talaga yung desisyon mo? Tanong niya pero may mabigat sa tono. Dahil kapag pinirmahan ko ang papeles, hindi mo na ako pwedeng balikan kahit gustuhin mo. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Siguro dahil kahit papano, sanay ako na nandyan siya. Kahit sa libog lang umaasa ang koneksyon namin, palagi siyang andun. Pero hindi ko pinahalata. Hindi dapat. Ayokong isipin niyang nagdadalawang isip ako. Pirmahan mo na, sabi ko sa kanya. At nang hawakan niya ang ballpen at tuluyang lagyan ng pirma ang divorce paper, doon ako napangiti. Hindi dahil sa masaya ako, pero dahil sa wakas, tapos na ang responsibilidad ko. Malaya na ako. Walang asawa, walang naghihintay, at walang umaasa. Tumayo ako, binuhat ang bag, at dumiretso sa pinto. Hindi ko na siya nilingon pa. Mas madali kung hindi ko makikita ang muka niya, lalo na kung iiyak lang siya. Pero nang maisara ko ang pinto, may kumurot na bigla sa dibdib ko. Pero binaliwala ko yun. 4 na araw na mula nang umalis ako sa bahay namin ni Marjorie. Ilang araw na puro trabaho, gym, at kung ano-anong lakad ang pinuno ko para hindi ko maalala ang mukha niya habang pinipirmahan ng divorce paper.
Pero kahit anong iwas ko, napapasok pa rin siya sa utak ko. Lalo na sa gabi, lalo na kapag tahimik, lalo na kapag naiisip ko yung mga ungol niya kagabi ng huling beses. Nung umalis ako, akala ko tapos na ang epekto niya sa akin. Mali pala. Kaya ngayong gabi, nagpa siya akong pumunta sa restaurant ko. Hindi dahil kailangan, pero dahil gusto ko lang mailipat ang atensyon ko. O baka umaasa lang akong madistract ng trabaho para sa wakas, hindi ko naisipin kung nasaan si Marjorie. Pagpasok ko sa loob, sinalubong agad ako ng staff. "Sir, magandang gabi po." Ngumiti lang ako at dumiretso sa opisina. Pero bago ako makarating, narinig ko ang pabulong na usapan ng dalawang waiter. "Pre, si Ma'am Marge ba yun? Bakit may ibang kasama?" Tumigil ako sa paglalakad. Kinabahan ako at hindi ko alam kung bakit. "Si Marge, andito sa restaurant ko at may kasama?" "Excuse me, sigurado ba kayo?" Mahina pero madiin kong tanong sa dalawang waiter na nagbubulungan. Nagulat sila nang makita ko sa likod nila. "Ah sir, pasensya na po, hindi namin sinasadya." "Nasaan nga?" Putol ko, malamig ang boses pero kumakabog ang dibdib. Nagkatinginan ang dalawa. "Sir, nasa VIP room po. Kasama po niya yung..." Hindi ko na hinintay matapos ang sasabihin nila. Diretso akong naglakad. Mabigat ang bawat hakbang. Pagdating ko sa tapat ng VIP room, napahinto ako. Nasa loob nga si Marjorie at may kasama siyang iba. Pinikit ko sandali ang mga mata ko, huminga ng malalim at saka binuksan ang pinto. Napalunok ako nang makita ko siya. Naka-black silk dress. Maiksi pero elegante. Nakalugay ang buhok, simple ang makeup, pero grabe ang dating. Parang wala siyang pinagdadaanan. Kala ko ba mahal niya ako? Pero bakit parang baliwala lang nahiwalay na kami? Bakit may kasama siyang ibang lalaki? At ang mas masakit, sobrang close nila. Matangkad, mukhang professional, may suot na relo na alam kong hindi basta-basta. At hawak niya ang wine glass habang si Marge ay nakatawa. Hindi niya agad ako nakita. Pero nakita ko agad kung paano siya ngumiti sa lalaki. Yung ngiting bihira niyang binibitawan. Yung ngiting hindi ko nakita kahit isang beses habang kasal kami. Hanggang sa napatingin siya sa pinto at doon nagtagpo ang mga mata namin. "Mael," mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung bakit, pero para akong tinamaan sa dibdib. Hindi yung libog. Iba, mas mabigat. Mas nakakainis. Lumingon din yung lalaking katabi niya. "Is he your friend?" Tanong nito kay Marge, calm pero may tono. "Ah, ex-husband ko." Sagot ni Marge. Ewan ko pero parang may kumurot sa dibdib ko. Ex-husband. Hindi ko alam kung bakit ang sakit pakinggan. Ako naman ang unang umalis. Ako naman ang unang tumapos. Pero ngayon, narinig ko sa bibig niya, sa harap ng ibang lalaki. Ex-husband. Umigting ang pangako. Hindi ko mapigilang titigan yung kamay ng lalaking nakahawak sa wine. Gusto kong sapakin. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya kilala, pero gusto ko siyang patumbahin. "Nice to meet you," sabi ng lalaki, inabot ang kamay niya sa akin. "I'm Victor." Hindi ko tinanggap. Napatingin siya kay Marge at saka sa akin. Kita kong na-offend siya pero wala akong pakialam. Tumingin ulit sa akin si Marge. Kalmado at walang bakas ng lungkot. Parang wala lang ako sa kanya. "May kailangan ka, Mael?" Tanong niya, diretsong parang kliyente lang ako. "Wala, napadaan lang." Mabilis kong sagot. "Kung wala ka namang kailangan, pwede ka nang bumalik sa ginagawa mo." Baliwalang wika ni Marge. Doon na wala ang natitirang pagtitimpi ko. "Ang bilis mo namang nakahanap ng kapalit." Mapait na wika ko sa kanya. Nakatingin lang siya sa akin at walang reaksyon. "Well sir,
Some men don't know how to appreciate what they had until it's too late. Si Victor ang sumagot. Buwisit, bakit ba nakikialam tong lalaki na to? Maya-maya ay tumawa si Marge. Let him go, Vic. Hindi niya kasalanan na nagpunta siya dito. Restaurant niya to. Tinignan ko pa siya ng huling beses bago tuluyang tumalikod. Pero bago ko pa masara ang pinto, narinig ko pa ang boses ni Marge. You look handsome tonight, Vic. Nag-igting ang pangako sa narinig, pero wala akong nagawa kundi ang umalis. Ginusto ko to, kaya paninindigan ko. Paglabas ko ng VIP room, diretso akong naglakad palabas ng restaurant. Hindi ako makahinga, ang bigat sa dibdib parang may nakadagan. Huminto ako sa gilid ng building, pinikit ang mga mata ko, at mahina pero mariin na napamura. Ganun pala yun. Ganun pala kasakit makita siyang may ibang kasama. Isinandal ko ang ulo ko sa malamig na pader, pilit na inayos ang hininga ko. Pero sa halip na gumaan, mas lalo lang sumikip ang dibdib ko. Isang taon ang binigay niya sa akin. Isang taon ang sinayang niyang kahihintay kung kailan ko siya matututunang mahalin, pero iniwan ko pa rin siya. Bakit ba ang tanga ko? Bakit ngayon ko lang na-realize lahat? Bulong ko sa sarili. Hinagod ko ang muka ko, pilit pinapawi ang bigat na hindi naman nawawala. Bakit ngayon ko lang nakita kung gaano siya kahalaga? Bakit ngayon ko lang na-realize na mahal ko pala siya? Bigla akong naputol sa pag-iisip nang may marinig akong mahinang yabag sa likuran. Paglingon ko, nandun si Marge. Nakatayo ilang hakbang mula sa akin. Hawak ang shawl niya at bakas sa muka ang halong pagod, galit, at hindi maipaliwanag na sakit. Bakit ganyan ka? Binigay ko na ang gusto mo. Pinirmahan ko na. Pinalaya na kita. May kulang pa ba? Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko inaasahang susunod siya sa labas. Hindi ko inaasahang haharapin niya ako ng ganito. Lumapit pa siya ng isang hakbang, mariin ang tingin sa akin. Ikaw mismo ang nagsabi na tapos na. Ikaw ang may gustong makipaghiwalay. Bakit ka umaasta ng ganyan ngayon? Bakit parang galit ka? Bakit parang ikaw pa ang nasasaktan? Dagdag niya, may panginginig sa boses. Hindi ako nakasagot. Dahil sa totoo lang, tama siya. Bumuntong hininga si Marge, halatang pinipigilan ng sarili para hindi maiyak. You left me. Sa kabila ng ginawa ko para sa'yo sa loob ng 1 taon. Binuhos ko lahat para lang mahalin mo ko. Pero umalis ka pa rin. Napapikit siya, mahigpit ang hawak sa shawl. Kaya nung umalis ka, kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya kong mabuhay nang wala ka. Kaya pumunta ako rito, para ipakita sa'yo Ismael na kaya ko kahit wala ka. Tumingin siya sa akin, ngayon mas mahina, mas pagod. And now ganyan ang reaksyon mo? Mael, ano ba talaga ang gusto mo? Napahawak ako sa sentido ko, hindi dahil sa inis, kundi dahil hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng totoo nang hindi ako nabubulol. Napalunok ako bago ko muling ibinuka ang bibig ko. Ramdam ko ang panginginig ng dibdib ko, parang may kumakalas sa loob. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa wakas, hindi ko na kayang itago yung totoo. Ayoko, Marge. Hindi ko pala kayang makita kang kasama ang ibang lalaki. Bulong ko. Napakunot ang noo niya. Humakbang ako papalapit. 1, 2, hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan namin. Ang lamig ng hangin, pero ang init ng katawan ko. Kasi mahal kita. Parang huminto ang oras. Parang pati ilaw mula sa poste ay na-freeze sa ere. Si Marge, napatigil, napalunok, napatingin sa sahig. Tapos, mabagal siyang tumawa, pero hindi yung masaya. Wow! Ngayon mo sasabihin? Pagkatapos ng lahat? Pagkatapos kong pirmahan yung divorce paper na ikaw mismo ang naglagay sa harap ko? Mahina niyang sabi habang umiiling-iling. Bumuntong hininga siya.
Parang pilit na nilulunok ang pait. Ngayon mo mararamdaman nung wala na ako. Ang labo mo naman, Mael. Umiiling na wika ni Marge. Gusto kong sumagot, pero parang nakabara sa lalamunan ko ang buong taon na katangahan ko. Kung mahal mo talaga ako, hindi sapat ang sorry o selos lang. Hindi sapat na ngayon mo lang na-realize. Patunayan mo, Ismael. Hamon ni Marge. Hindi ako sumagot, pero hindi ibig sabihin nun na ayaw ko. Unti-unting luminaw sa akin ang lahat. Tama naman siya. Sa lahat ng ginawa niya para sa akin, deserve lang niya na ako ang maghabol sa kanya ngayon. Iparamdam ko na mahal ko talaga siya. Good night, Mael. Mahina pero buo niyang sabi bago niya ako talikuran. Pero bago siya tuluyang makapasok sa loob, tinawag ko siya. Marge, hindi ako titigil. Hanggang sa matanggap mo ulit ako. Hanggang mapatunayan kong mahal talaga kita. Bahagya siyang napahinto. Hindi siya lumingon, pero nakita ko ang maliit na ngiti sa gilid ng labi niya. Then, makikita natin, Mael. Sagot niya bago tuluyang pumasok. At talagang ginawa ko ang lahat para lang maniwala si Marge. Ngayon ko lang nakita ang side niya na dapat noon ko pa inaalagaan. Lagi ko kasing nakikita sa kanya na nagbibigay, nag-a-adjust at ginagawa ang lahat para sa akin. Pero ngayon, ako naman ang kumilos. Ako ang nag-effort. Ako ang nagpakumbaba. Unti-unti, bumukas ulit ang puso niya. Dahan-dahang bumalik ang tiwala, ang lambing, at ang dating tingin na dati kong sinayang. Hanggang isang araw, pagdating ko para sunduin siya, sinalubong niya ako ng isang mahigpit na yakap. Yung yakap na puno ng tiwala at kapayapaan. Doon ko mas na-realize kung gaano ako katanga para pakawalan ng isang tulad ni Marge. At doon ko rin na-realize kung gaano ako kaswerte. Dahil binigyan niya pa ako ng pagkakataong bawiin siya, mahalin siya ng tama, at ibalik ang lahat ng hindi ko nabigay noon.